Hello po mga ka-subscriber, nandito naman po tayo sa ating channel, sa YouTube channel po. Mag-upload lang po tayo ng mga ka-subscriber, yung reaction video sa ating YouTube. Ayan po mga ka-subscriber, marami na tayong mga ka-subscriber, medyo magulo na ang ating bansang Pilipinas sa ating pamumuno ni Bongbong Marcos, dahil po yung niya, yung mga hindi talaga siya magandang mamumuno sa ating bansa. Dapat po is palitan na siya at kusa na lang po siya mag-resign po mga ka-subscriber, dahil po na hindi na niya magagampanan yung obligasyon niya bilang Pangulo, kasi masyado na magulo po ang ating bansa. Yung mga kabinete niya kunwari nagre-resign, pakulo po niya yon para ang atensyon ng mga tao is para ilihis ang mga usapin, pero hindi naman niya kayang tanggalin. Ay hanggang ngayon nandyan pa man dapat po kung tanggalin niya yung mga kabinete niya, dapat kasama na siya doon. Kahit hindi po mga kabinete niya pong magretiro doon, kasi maayos na yan sa amin po mga ka-subscriber kung si Bongbong Marcos is kusa na lang talaga siya bumitaw at mag-resign. Mga pautot lang nila yan, yung mga alibay. Sa bandang huli is sa kalooban nandyan pa rin yung yung hindi magandang. Yung marami nga pong nagsabi ng mga tao, ang sabi po niya na gusto makipagbati. Bago muna siya makipagbati sa mga Duterte, kunin mo muna niya doon sa dahig si Tatay Digong. At ayusin niya yung gusto dyan sa Malacanang. Yan. Matatanggap pa ang mga supporter ng mga Duterte, mas lalo yung mga DDS, kung gusto talaga niya makipagbati kay Tatay Digong. Kunin niya at bitbitin, ibalik sa Pilipinas. Kasi matanda na po yun. Sa bagay, kung talagang wala ka naman talagang hindi mo na yan isipin. Dapat kung may pag-isip ka at pananaw sa buhay na mga ginagawa ng mga Duterte sa mga pamilya niyo is tama. Hindi mo yan kayang gawin kay Tatay Digong. Nakusa mo lang, pinahuli sa dahig at tinapon mo. Ganun yun po mga ka-subscriber. Mga alibay lang po nila yan na kunwari na buti na lang ang ating Pangulo is ang kabinete niya is tinanggal niya, pinagre-resign. Paano naman niya, kunwari lang po yun,
Paano kung tanggalin niya yon? Malilintikan siya sa mga kabinete niya. Lahat ng kabinete niya at sasabihin niya ang mga baho ni BBM. Kaya takot din siya magtanggal, kunwari lang niya na tinanggal na niya, pina-resign na niya sa mga madaling salita po, madaling sabi. Takot siya tanggalin yan kasi babalikan naman siya ng mga kabinete niya. Baka mamaya ididiin pa ng mga kabinete niya na lahat ng anggulo is pakana niya o mas mahirap yun po. Ngayon po, sa dahig po, tingnan nyo, talagang mapaaga talaga ang uwi ng ating Tatay Digong po kasi sila ngayon is naghagilap-tapan ng mga ebidensya dito sa Pilipinas para doon sa kay Tatay Digong sa ICC. Ngayon pa lang siya naghagilap ng mga ebidensya laban sa crime of humanities, di ba? Ngayon nahuli na may ICC dito na nagmaniobra na pinaimbestigahan lahat ng mga drug on war noong kay Tatay Digong. Mas lalo yung mga mga ex-military, mga sundalo noon, mga kapulisan, mga general, ng mga opisyalis ng ICC. Kung hindi sila ng affidavit nila, magpirma ng ganito is sila ang babalikan. Parang nananakot sila po eh. Pero hindi yun magawa ng ICC. May mga representative na mga Pilipino. Kasi kapag kusa sila dito pumasok sa ICC na sila lang, walang Pilipino, sila madihado kasi bawal ka kasi dito manghimasok sa bansa ng may bansa, mas lalo na hindi tayo kasakop ng ICC. Labag yan sa batas ang ginagawa nila. Siyempre may mga may kasangkot ng mga Pilipino, yung kalaban ng mga Duterte. Ngayon hindi pa rin siya nagsumiti ng mga talagang nila ba yung labang kay Tatay Digong, mga akusado, hindi pa rin sila sumiti ng mga ebidensya labang kay Tatay Digong. Ngayon nakatingga pa rin. Kawawa naman yung matanda doon po sa ICC. Dapat sila na po ang naghain ng kaso. Dapat nauna pa sila, dapat na may ebidensya na ipasa na doon. Yung nila, dinimanda, pinakulong, handang-handa na ngang mga ebidensya. Sila wala, yung kalaban talagang maraming mga alibay, kaso ganito, mahirap, mga yung mga nahihirapan daw sila, ganon. Marami daw sa kanilang maraming mga alibay talaga. Kaya ngayon po, mag-aabang-abang po tayo kasi daw parang wala ng mga testigo ng ICC doon ng kalaban ni Tatay Digong. Hanggang ngayon hindi pa siya nakapagpasa ng mga ebidensya. Nakakaloka po, di ba? Yun yung talagang tawag na talagang tanim ebidensya. Dapat kung kayo po ang noon pa, hinanda na ninyo yung mga ebidensya kay Tatay Digong. Ngayon, ninyo ang mga tao, tinatakot ninyo kung hindi
kayo pumirma nitong affidavit na ito, babalikan. Sino ba kayo? 'Di ba? Dapat yung mga nagpipilit na pumirma, yun dapat ang ipakulong sa ICC. 'Di ba? Ayan po mga ka-subscriber, hanggang dito na lang po ang ating video. Baba. Ano yan?